tungkol sa pagkawasak ng templo. Mateo 24:1 hanggang 51. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay guguho." At habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyan bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtatalaksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maililigtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganang tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa tag-araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Kung may magsasabi sa inyo, narito na ang Kristo, o naroroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at ang mga huwad na propeta
Magpapakita sila ng mga kamanghaan at mga himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, naroroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala, sapagkat darating ang Anak ng Tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Ang pagparito ng Anak ng Tao. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng Anak ng Tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang Anak ng Tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ang aral mula sa puno ng igos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito'y umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, palalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking sinasabi ay tiyak na mananatili. Walang nakakaalam ng araw o oras. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, umaging ang mga anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng Anak ng Tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikainan, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan na nangyayari na hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Dapat palaging maging handa. Sino ang tapat na matinong alipin? Hindi ba't ang pinagmamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain ng iba't iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon
kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin niyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon, kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasengko. Babalik ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at mangangalit ang ngipin. The destructions of the temple and the signs of the end times. Matthew 24, verses 1 to 51. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear wars and rumors of wars, but see if it was, and that was you, and you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom. There will be famines and earthquake in various places. All this are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to the persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, and the love of most will grow cold. But the one who stands firm at the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoke of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the housetop go down to take anything out of their house. Let no one in the field go back to get their cloak. How dreadful it will be in those days for the pregnant woman and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in winter or the Sabbath, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. If those days has not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. At that time, if anyone says to you, look,
here is the Messiah, or there he is, do not believe it. For many Messiah and false prophet will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead of time. So if anyone tells you, there he is, out in the wilderness, do not go there. Here is, in the inner rooms, do not believe it. For as a lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Whoever there is a carcass, there the vulture will gather. Immediately after the stress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. And then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heaven to the other. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that the summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things had happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. The day and the hour unknown. But about the day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. But to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding in the mill, one will be taken and another left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night a thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servants and his household, to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Truly I tell you, I will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time, and he then begins to beat his fellow servants, to eat and drink with drunkards. The master of the servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be whipping and gnashing of teeth.